Good morning everyone. So this is Doc Del once again, and we are here now at El Paraiso, and let us try to have a quick walk bago tayo uuwi, kasi pumunta lang tayo dito para makita natin kung yung mga nag-spike na ba ay they are now fully bloomed, pero hindi pa naman po. So tingnan ninyo. Okay, however, merong mga iilang sunbanda dito sa garden na meron na pong mga bulaklak. So yung iba, papalagas na. Tingnan ninyo, ito na po yung kanyang bagong setup. Napaka ganda po tingnan, kasi yung mga sunbanda ay nasa iisang area lang po sila. So tingnan ninyo, yan po, So from there, meron na tayong makikita na iilang mga sunbanda na meron ng bulaklak. Okay, so this portion as well, tingnan ninyo, yung aking Banda Marie. So tingnan ninyo, meron na din po siyang mga okay, so nag-bloom na po siya. So this is actually coming from a friend, So tingnan ninyo, yan po ang aking Marie. Tingnan natin sa malapitan yung kanyang flower, napakaganda po. So yan, and then doon, yun po ang aking Woodlawn Glory. Ito ngayon ko pa lang siya na-appreciate, kasi talagang fully bloom na siya, So talagang makikita natin ang dominant color na deep purple, Pero doon sa unahan, meron pang mas deep sa kanya. So I think siguro dahil sa exposure sa sun, I think yun ang rason, yung exposure. And then meron, I am excited because meron akong aabangan dito. Yan po, yun ang aking Red King. Meron na siyang spike, and titingnan natin, kasi I am excited kasi nabili ko lang yan sa online, and then tawag nila dyan ay Red King. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Okay, yan po yung aking Mukara, papalagas na. Ito din, ito ay isang uri ng sunbanda na mabango ang bulaklak. Katulad din yan ito, Yan po, tingnan ninyo. Okay. Yan, 'di ba? So yan po ang aking Vandaluki. And malalaki na talaga sila, I decided na talagang i-full sun sila, because that is according to Sir John, na maganda yung Loki na we have to expose them sa araw. Okay, another one, ito yung aking Prapatum Gold na papalagas na. Okay, let's continue. Ayan po, tingnan ninyo sa ibabaw. I think this week ililipat ko na yan sila sa kahoy. Yan po ang aking Noriko Sumida, Napakaganda niya nila. Dominant color, talagang OB siya, purple. Pero yung doon sa unahan, purple din siya, pero meron talaga silang pagkakaiba, So after malagas yung mga flower niyan, I will transfer them doon sa kahoy, Kasi talaga yung sunbanda, they could be able to grow healthy kung ididikit natin sila sa kahoy. This one also, a common one, a common sunbanda. And then, yun, meron ding Mukara doon na meron ng spike. Aabangan natin yan. And then yung aking rosary, Ayan ang aking rosary, parati yang namumulaklak, Hindi na yan tumigil sa pamumulaklak. After I transferred, that portion, at saka talagang totally exposed siya sa araw. Doon sa ilalim, that is iba din siya, Iba siya nito. This is peach, pero yun ay orange, Orange siya, maganda. Okay, lapitan nga natin. Okay, yan po. So tingnan ninyo, orange ang kanyang flower. Maganda, kakaiba din siya. Yung mga nanonood nito, you can also pin the ID of this sunbanda. Okay, so let's continue. Okay, yun po ang aking pangalawang Ascusinda.
No, tingnan niyo yung aking ascusinda. That is the second one. Ito yung pinakauna. Tingnan niyo meron na siyang spike, no? Na wala ng flower. Kasi nung bumili ako sa Sistuna Farm, bumili ako ng dalawang ascusinda at dalawang Noriko sumida. Okay, no? Another one, no? Ito yung aking Monjiin. Papalagas na din siya, no? Pero you know what? Napaka-healthy po ng mga sunbanda dito sa garden. So tingnan natin yung aking cherry red. O yan po, no, napakaganda po ni cherry red. Okay, nabili ko lang din ito sa online. Okay, and then yun ang sabi ko na meron ding ibang shade. So pero deep purple siya, deep purple. Siguro it depends on how they expose, no, the amount of sunlight they receive. Kasi doon pagdating ng mga 10 o'clock, 11 o'clock, so dahil may kahoy doon sa ibabaw, so natatabunan siya. Pero ito, talagang deep ang kanyang pagka-purple because totally exposed siya, no? Buong araw siya na-expose sa sun. Okay, another one, I think this is also another Noriko sumida, no? Ito yung napagkamalan ko na ano tawag dito, napagkamalan ko na Ernest John, that according to Sir John, this is a rare pala, no? I will pin the ID of this when I uploaded this video doon sa aking YouTube channel. And then tingnan niyo yung aking Roysimato, no? From the point na nabili ko ito, meron na talaga itong isang mother plant at saka 3 kiki. Until this time 3 kiki pa rin, walang pagbabago. Pero yung kaibahan, even kikis, they also bloomed. Yan po, no? Yung aking Roysimato, talagang namumulaklak yan sa one after another, no? Talagang masipag siyang mamumulaklak. Okay, so another one is yun, no? Yun aking kalihi na nabili ko kay Ma'am sa Sistuna Farm, and then this is actually coming from Ma'am Ching, no? Galing yan kay Ma'am Ching. Okay, and before we go, let's have this one kasi meron akong nakita dito na strap leaf banda na mulaklak. Yan po, no? Masipag din itong mamulaklak. Actually, iilan lang ito sa mga strap leaf banda na natira sa garden. Yan po ang aking MFB 116. No, I think this is MFB 116. Okay, yan. Lawsonica X Lamilata or Lamilata X Lawsonica. Okay, what else? So, yung aking Umatukalpa. Yan po, no? Yung aking Umatukalpa, 3 itong nabili ko kay Ma'am Jean. Meron na din itong mga spikes, no? Actually, matagal na itong nag-spike. Kaso nga lang, hindi pa talaga bumuka yung flower. I am excited also to see the flower of my Umatukalma. 3 yan na nabili ko, 2 yung nag-spike. Okay, no? Another thing is yun, no? Meron tayo ditong sanggumay na namumulaklak. No, kaya pala mabango ang garden every morning kasi talagang pag ang sanggumay na mulaklak, mabango talaga siya. No? So, yan po. Okay, so this is the update of El Paraiso this very Sunday. Today is May 18, 2025. So, thank you so much for watching, guys. God bless everyone and stay safe.